Hello, ka-visually, welcome to my vlog. And alam naman natin, di ba, may giyera na talaga at naapektuhan talaga ang Department of Energy natin sa supply at ano ba yan, ah, yung gas and oil reserve natin. Isa lang naman yung solusyon yan kinakailangan at dapat na talaga magkaroon na tayo ng sarili nating oil and gas supply. Marami, di ba? Dan sa Gensan, Palawan, Pectobank, West Philippine Sea. Yan yung solusyon. Sinabi ko na to noon pa. I forgot what year was it, pero yan ang solusyon dyan. And lifetime na yan It will create jobs as well. Kasi pag ganito may mga giyera, dapat may sarili nating supply. Yun lang yun ka-visually. Yun lang yun. Yan ang sagot. Maghanap tayo ng nation na 50-50%. Ganun yun. Kung 8 countries yung sinabi nila, o divide ano yun, 100 divided by 8, yun yan, 1 point plus, hindi pa na, 10.25%, ang ganun. Alam nyo niya yan, ka-visually. Huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag nating i-delay. Kasi, yung giyera kasi, talagang mangyayari yan kung ang isang nation ano Tagalog ng provoke. Yung naghihikayat ng war. Sige nga, ganito, baliw ang mga taong ganyan. Mga taong nag-provoke ng war, sila yung grabe yung mental nila yan, mental disability, emotional disability. Then sa mga ng war dyan, nag-provoke, nag-war, naghihikayat, ng war, hindi talaga ang solusyon ng war. Hindi talaga. Maraming bad consequences ang war. Sobrang rami. Intindihin nyo na hindi lang naman kayo ang nation na nasa crisis. Kumbaga, kung nauubos na yung mga resources nyo, ganito, ganyan, hindi solusyon ng war. Hindi solusyon ang forced invasion. And yan, diplomacy ang talaga. Diplomacy, multilateralism, yun yung solusyon. Sabi yan sa United Nations. Yun lang. Basta sa Pilipinas, sinabi ko na to noon pa 23 yata yun, na kinakailangan at dapat may sarili tayong gas and oil talaga. So, sana makita ito ni PBBM at sa susunod na mga administrasyon. Lifetime na yan lifetime project na yan, lifetime legacy, lifetime job sa mga Pilipino. Yun lang. And let's also talk about yung mga mga monopoly na nagmamay-ari ng mga ba't ibang negosyo dito sa Pilipinas. Ito lang yung masasabi ko. Alam nyo, wala namang wrong sa monopoly. Wala namang wrong kung bala kayong pamilya kayong nagmamay-ari. Ang wrong is ang konti ng sweldo. Ano bang magagawa ng 500 pesos
600 pesos, 700 pesos. Ano bang magagawa niyan? Ako? Kung may ano ako, kumpanya ako, talagang siguro tataasan ko, gagawin ko ng 1K to 1.5, depende sa kita ng aking kumpanya. Kasi for example, sa isang araw, by kita ka na, naalala ko, sino ba yun? Si Madam Rosmar ba yun? 10 million a day? 10 million a day. Tapos may mga employee ako, mga lagi natin, mga 100 employee. Ang sweldo ko 2,000 a day. Ganoon. Ito lang masasabi ko sa inyo, as a spiritual mediator like me, iparanas natin lahat sa mga tao kung ano ang pre-heavenly like places. Lahat ng bagay dito sa mundo temporaryo, wala tayong madadala sa langit. Knowing na ganito, wala tayong madadala sa langit, ipa-experience natin lahat. And sorry to tell this, pero when I was in America, iba dun. Mahirap, mayaman, nakakakain ng parehang pagkain, may bahay. Basta, kakaiba dun. And sorry, no offense. Wag ma-offend ang mga kapwa ko Pilipino, but that's the truth. That's the truth. And sana makonsensya lahat ng mga monopoly dyan, mga elitista, mga oligarch, na taasan nyo. Huwag nyo sundin yung salary rate. Ano yung tawag yan? Average salary rate. Salary rate. Bulol ako. Huwag nyo sundin yan. Ang taong naggawa dyan, hindi niya kasi alam. Ano pa? Yun naman, mga neo-colonialist. Huwag nyo hayaan na baka mapalayas kayo ng mga original na mga Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas. Huwag nyo hayaan na magrarally na naman, siraan na naman, tapos sasabihin yung depressed. Hindi pa huli lahat. Sa lahat ng mga oligarch dyan, mga elitista, mga nagko-control sa buong mundo, may mga connection sa iba't ibang bansa, itaas nyo ang average salary rate. Ganun. Ako presidente, I will change that law. I will change that law. Tapos mga iba sa inyo na mag-i-inflation, huwag nyo kami lokohin. Inflation daw, tapos maraming mga kumpanya. Huwag nyo kaming lokohin, hindi nyo kami maluloko. Ano pa mga hot topics ngayon? Yun lang. So, ulitin ko, muli, iparanas natin lahat kung ano ang pre-heavenly like places here on earth. God bless everyone. Thank you, ka-visually. Bye-bye! See you in my next vlog.